Ang silid na paaralan ay puno ng mga mag-aaral na kung saan lahat ng naroon ay may iba't ibang takbo ng kaisipan. May isang estudyante na laging late sa kanilang klase at hindi siya nakikinig sa payo ng kanyang mga guro. Lagi siyang kasali sa gulo sa kanilang paaralan. Hoy, malis ka nga dyan! Bakit? Ka dyan! Bakit ako naman na dito? Bakit? Dapat ba? Hoy! Mama, may nag-aaway sa room. Sino na naman? Si Kuya Pasyo po. Pakitawag na si Pasyo. Noong nandun na si Pasyo sa guidance office, kinausap siya ng isang guro. Bonifacio, ano na naman bang gulo ang ginawa mo sa inyong classroom? Hindi naman po ako talaga yung nagpasimuno ng away. Anong hindi ikaw? May nagsabi sa akin na ikaw ay nagpasimuno sa bilang isa mong kaklase. Lagi na lang ikaw. Tapos ay umalis na si Bonifacio nang makauwi na siya sa kanilang bahay. Halika nga dito, mag-usap tayo. Ano naman yung natanggap kung tawag sa iyong guro? Gumagawa ka na naman daw ng kaguluhan. Hindi ko naman po talaga kasalanan. Lagi na lang kasi akong kinukulit. Kahit na gulo pa rin yun, kaya umuiwas ka na lang sana. Lagi na lang akong mali. Si Bonifacio, habang nasa kanyang upuan, ay gusto niyang makipag-usap sa mga kaibigan niya, ngunit ngayon ay ayaw na nilang makipagkaibigan sa kanya sa kadahilan ng lagi siyang napapaaway. Yung wala ka bang kaibigan, gusto mo bang sumama sa aming grupo? Ano naman walang nagkakagusto sa akin makipagkaibigan. Ang kailangan kong gawin. Simple lang, kailangan mo lang tong tanggapin tong inaalok ko sa'yo. Salamat. Ano to? Drug? Kailangan natin pag-usapan yung nangyari sa school ng kahapon. Ito na naman tayo man. Hindi ba pwede ngayaan mo na lang ako lagi? Hayaan, lagi ka na lang maganyan sa school nyo. Kasalanan ko pa ba yan kung palagi na lang ako napapaaway? Ngayon, patataasan mo na ako ng boses, parang hindi mo ako tinuturing na ina. Tinawag ni Pasyo ang kanyang mga kaibigan upang mag-inom sa kanilang bahay at pinagdala ito ni Pasyo ang isa niyang kaibigan na magdala ng isang shabu upang makalimot siya sa mga ipinagsasabi ng kanyang ina kagabi. Ito, alak ba to? At kailan ka pa natutong uminom? Walang kikilos ng masama. Inaaresto ko kayo sa kasalang paggamit ng ilegal na droga. At sila ay napunta na sa bilangguan at nakulong at nahantulan ng 2 taon sa pagkakakulong. Propenduko, Bonifacio Batumbakan, ang inyong sentensya ay napawalang sala na. Pwede na kayong makalaya. Thank you, sir! Salamat sa Diyos at nakalaya ka na, anak. Pasyo, proud ako sa'yo. Alam ko na mababago ka at gagawin mo ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan. At din po, ma'am. Ako ay isang dating nasa kinaroroonan kung saan kayo ay naroon. Ngayon, akala ko ang mga droga ay mabibigay sa akin ng kaligayahan, ngunit ito'y nagdulot lamang ng sakit at pagkasira. Huwag ninyong ulitin mga pagkakamaling nagawa ko. At nagbati-bati na sila. At nang dahil dun, hindi na nakikisali si Bonifacio sa mga gulo sa kanilang paaralan. Paggamit ng droga ay maaring magdulot ng hindi magandang pagganap sa akademiko. Ito ay nagdudulot ng kakulangan sa mga kakayahan na mag-focus, magtagal ng impormasyon at makumpleto ang mga gawain. Ang inyong mga marka ay bababa at ang inyong mga oportunidad sa hinaharap ay maging limitado. Kailangan nating magtulungan upang makalikha ng isang ligtas at malayo sa droga na kapaligiran para sa mga ating mga mag-aaral. Kasama na rito ang edukasyon tungkol sa panganib ng droga at pagpapatupad ng mas mahigpit sa mga patakaran upang tiyakin ang kanilang mga kaligtasan.
Mahalagang magkaroon ng bukas at magandang komunikasyon ang mga magulang at anak. Ang paghahanap ng middle ground at paghingi ng suporta mula sa mga profesional sa paaralan ay maaaring makatulong sa pagtugon sa mga issue sa pag-uugali at lumikha ng isang positibong kapaligiran sa pag-aaral.